So yan, so bati muna tayo. So hello po kay Aurelia Adena. Hello po. Oy, kilala niyo ba ako? Baka mamaya hindi niyo ako kilala. Ha? So ako nga po pala si Takeru Miyamoto, isang political vlogger din po, no, katulad ni Mark Ramos, nila Tamski, tsaka ni Banat Boy. Yan. So, pasensya na, no, medyo hindi ko pa na-set up tong StreamYard na to kasi kakaano ko lang, kakahawa ko lang, pero i-improve po natin yan. Yeah? Okay, so hello po kay May Vlog ako. Hello po kay Opinion ng Duka. Di ka sumama sa kanila. Hindi, naoperahan po kasi ako. Kaya hindi po ako nakasama. And then bukas, babalik po akong ospital. Kaya mukhang malabo po talaga. Nakwento ko na yun doon sa channel ko, no? So, yun. Okay. Si Pambansang Nanay, si Survival. Hello po. Tapos, bakit di ka kasama sa Japan? Sa ano po sila, nasa Avatar po sila. Yan, si Mark Ramos nandito syempre. So, opinion ng Duk. Kasi pa ba nandyan? So, musta ka na? Okay naman po, ma'am. Oo. Medyo, ano ba? Medyo, tawag nito, nagre-recover pa sa operasyon. Dalawa po kasi yung operasyon ko eh. Dalawa, oo. So, okay naman. Oo. So, hello po kay Aurelia Adena. Hello po, no? Si Mark Ramos. Okay. So, hindi ako sanay ng walang background, pero ayusin ko to, no? Kasi kakahawak ko lang eh. Gusto ko yung background na marmol. Hindi yan marmol? Si Ma'am KTG nandito rin po pala, no? Okay. So, una nga po sa lahat mga babayan, no? Ito po yung una kong episode dito sa Birahan PH. And then, syempre, humihiling din po ako ng suporta po sa inyo, no? Na supportan din po ito natin itong channel po na to kasi share ko rin po ito sa channel ko, no? And then, syempre, sa hindi pa po nakapag-subscribe dun po sa pinaka-channel ko po pala, po-promote ko rin na yung channel ko, ha? So, Streetwise with Takeru Miyamoto. So, ako yun, no? Ako pala yun. Hello rin sa'yo. Hello po kay Cecilia Fernandez, si Shir Sansaki. Oo. Yan. Okay, so start na po tayo. Pag-usapan natin to. Meron tayong ilang mga topic dito. Okay? So, syempre, kaya ako nandito sa channel na to, subukan kong ibahin yung format na pagbablog ko, no? Kasi alam niyo naman sa pinaka-channel ko talagang more on talagang nire-research ko talaga. So dito, more on ako lang ito. Parang ganun. Tsaka marami akong matututunan dito kasi prosado akong hindi mo prosado, obligado pala. Obligado akong mag-vlog araw-araw. Na yun po yung bagay na kinakatamaran ko, no? So, tingnan natin. Pinapanood ko din si Mark Ramos. Yan, si Pipipanya Pasibre. Hello. Of course, support ka namin all. Nga pala, meron tayong 61 viewer ngayon. Bago tayo mag-start, share ko muna yung channel ko. Nga pala. Ito yung channel ko pala, share ko muna. Okay, saan na ba yun? May buhok pa ako nito eh. Oo. Teka lang. Wait. Yan. So, pa-follow. Nalilito ako sa StreamYard dito. Okay. So, pa-follow na lang po nito. Yan. Wait. Yan. Yung channel po na yan. Oo. Yan. May buhok pa ako niyan. Oo. So, kaya kasi ako nagpakalbo kasi mataas na po yung phosphorus ko. Sobrang, nangangati-ngati na ako. Kaya, ayun. Ganun po talaga kapag kidney failure na nga, no. Ayan, yan. So, yun, mga kababayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, tapos na po tayo. Hindi, joke lang. So, simulan na po tayo sa mga content po na meron po tayo. So, syempre, sa hindi pa po nakakapag-like po ng content po natin, palike na lang po, no? Kasi malaki pong tulong po yan sa algorithms po ng mga content po natin dito sa Birahan PH, no? So, wait. Medyo naninibago pa lang talaga ako sa setup ng StreamYard dito. Yan. Okay. Wait lang, isin natin to. Easy Takeru, baka mabinat. Hindi, okay naman ako. Okay naman. Carry naman. Maraming salamat kay Chris Rose. Yan, mga natin yan, viewer ko rin po sa channel natin yan. Sila Chris Rose, sila Shir Sansaki. Yan. Sino pa ba? Yan, si Joel CJ. Sa rin yan, sa channel ko rin po yan, no? Nanonood din po sa atin yan doon sa kabila. Oo. Okay, so start na po tayo, no? Okay.
So, kailangan ko pala ng bagong intro kasi hindi ko to channel. So, kailangan ko ng, ang dami ko pala gagawin, kailangan ko ng background music. Lalagay ko ng background music to kasi sanay ako may background music habang sasalita. So, adjust natin yan, no? Ayun, salamat po, Boss Jordan G. Hello po kay, yan, si Viola G. Oo. Yan, okay, game. Okay. Yun, so, kamusta po mga kababayan? So, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa Birahan PH. Yun na lang pala. So ngayon, meron tayong pag-usapan ngayon dito, no, na alam naman po natin na ito po, matagal na nga po itong conflict sa Las Piñas, no? Ito nga pong si Congressman Santos. Oo. So ngayon, actually, kasi ako malapit lang po kasi sa Las Piñas eh. Oo, yung bahay ko. Yung bahay namin, malapit lang po kami sa Las Piñas. So ngayon, sakto no, nagbibirahan po silang dalawa ngayon ni Cynthia Villar at saka nito ni Congressman Santos. So hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no, itong si Congressman Santos, siya po yung pumalit po o tumalo kay Cynthia Villar dyan po sa Las Piñas. Oo. So ngayon, tingnan natin to ha. Okay, so sabi dito, okay, okay. Tinulugan Oversight Committee sa Senado, Solon, so Congressman. Kalikasan, bigong protektahan ng mga Villar. Actually, mga kababayan, no, ito po yung isa sa pinaka-bullshit po na nangyari nung panahon nga po ni Digong. Especially nga po nung 18 Congress at nung 19 Congress. Tingnan ninyo sino ba naman tanga-tangang gagawa na ibibigay mo yung committee ng environment sa mga Villar? Di ba? So hindi lang po nakakaalam kada sa Kongreso, sa Senado kasi, meron kasing mga committee yan. Depende po yan, di ba? Kunwari, for example, si Rapi Tulfo, ito yung hawak mong committee. Ganyan, basta may mga committee yan. Noong panahon po ni Duterte, mga kababayan, binigay po sa mga Villar yung committee ng environment. Na which is doon pa lang po, no, sobrang katangahan na nga po yun. Bakit mo ibibigay yung committee ng environment doon po sa mga pamilya na sumisira po ng mga palayan, ng mga taniman, tapos ginagawang subdivision? So, syempre, ano mangyayari? As usual, mapapabayaan naman po talaga yung environment. Especially nga po yung environment committee po na yan. O tingnan ninyo, di ba? O ngayon, basahin natin tong report dito, no? Sabi dito. Okay. Actually, no, ayaw pa rin talaga tumigil ni Congressman Santos, no? And tinalo niya na nga tong Villar na to. So, sabi dito, hindi gumana sa loob ng 9 na taon. So, ibig sabihin, 9 years pa lang hinawakan ni Cynthia Villar yan. So, ibig sabihin, 18 Congress, tsaka 19 Congress nga. No? Hindi gumana sa loob ng 9 na taon ang environmental oversight sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni dating Senador Cynthia Villar na mukhang leprechaun sa dalawang mahalagang committee na pumoprotekta sana sa kalikasan. Yun, so meron palang 2 committee dito po sa Senado na dapat mumoprotekta po sa kalikasan. At nakuha po ni Cynthia Villar yun. Ito ang reklamo ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na nakakambang hindi pa rin gagana ang oversight power ng Senado sa kapaligiran dahil ipinasa lamang kay Camille Villar ang pamumuno sa Senate Committee on Environment, Natural Resources at Committee on Climate Change na pinamumunuan ng kanyang ina. Tingnan nyo naman mga kababayan, ewan ko lang, no? Hindi mga kababayan. Kasi kung meron man, hindi, kayo dyan, no? Dyan po sa nanonood po sa atin ngayon, meron tayong 24 senador. Meron tayong 24 senador. Sa tingin nyo, sino kaya dyan sa 24 senador po na yan ang posibleng humawak ng Oversight Committee po ng Environment? Yung talagang yung talagang makakalikasan talaga. At ako naniniwala po ako, hindi po ang mga Villar yun. Di ba pwede natin ibigay yan kay Rizon Tiveros? Di ba kay Rizon Tiveros pwede? O kaya kay yung babae din na isa, pangalanan. Kay Loren Legarda. O pwede kay Loren Legarda, di ba? Pero bakit naman kay Villar na naman? Di ba? So actually mga kababayan, no. Nasita na nga po ito dati ni Rafi Tulfo.
na ang mga palayan nga po sa bandang Luzon mismo mga bandang Central Luzon, ginagawa ng pong subdivision ng mga bilyar. Well, sinasabi naman nila na hindi, dumaan kami sa proseso. Ang tanong dito, anong klaseng proseso ba dinaanan ng mga bilyar? Di ba? Tulad ko mga kababayan ako, taga South po ako eh. Taga South NCR po ako. Basta yung South NCR. So, ibig sabihin, malapit po ako sa mga bilyar. So, nakita ko po talaga kung paano nila binaboy po. Hindi lang po yung sistema, kahit mismo yung kalikasan po natin. Meron dyan eh. Dyan lang, malapit lang oh. Sa may, ito nako-content ko na rin naman to eh. Dyan malapit sa may Daang Hari. Sinong mga taga Daang Hari dito? Ito po yung boundary yan ng Bacoor, Muntinlupa, at saka Las Piñas. Yan. Alam niyo yan, di ba? Yung yan. Merong ano dyan eh, sitio, ano yun eh. Nakalimutan ko anong sitio yun. Mga kababayan, no, meron po dyan na allegedly po na what they call this, na land grabbing po ng mga bilyar. Hanapin ko nga yun, ano bang search sa cellphone ko Sitio Malipay ata tawag doon. Tama, Sitio Malipay nga, naalala ko na. Sitio Malipay. No? Yung Sitio Malipay, mga kababayan, boundary po yan ng ng Las Piñas, Bacoor, at saka Muntinlupa sa bandang Daang Hari. Okay. So yung mga nakatira po doon, mga kababayan, no, yung mga nakatira po doon, 1940s pa lang doon na sila nakatira. Kumbaga naipamana na nila yan sa mga anak-anakan nila sa akin na apu-apuhan nila. So meron dito tayong tinatawag na ancestral title. Oo. So binaliwala po ng mga bilyar yon. Ang ginawa nila, kinuha nila yung lupa, di ba, pinasok po nila sa Bilyar City. Okay, tama. Dumaan sa sistema. Pero anong klaseng sistema ba ginawa nila? Pambabraso. Isa pa, yung sinasabi nga po ni ni Boying Rimulya. Tinan natin sa Google Ito, ano to eh. So, saan ba yun? Wait lang. Ombudsman Rimulya Villar. Ano ba tawag doon? River Drive. Ito, isa rin ito sa